Habang papasok ang unang linggo ng Mayo, tatlong tropical waves ang sabay-sabay na kumikilos sa Western Pacific. Posibleng magdulot ng mas malalakas na ulan sa Pilipinas at banta ng pagbuo ng isang panibagong bagyo malapit sa Guam. Magandang araw kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Ngayong araw ng Sabado, May 2, 2026, tutukan natin ang galaw ng mga tropical waves sa Western Pacific kabilang ang Invest 91W at kung paano maapektuhan ang panahon dito sa ating bansa. Kung bago pa lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating weather at bagyo monitoring. Simulan na natin ang malawak at detalyadong ulat panahon. Mga kababayan, sa kasalukuyan may tatlong tropical waves na ating binabantayan. Una dyan ang Invest 91W. Matatagpuan sa timog at silangan ng Guam malapit sa Chuuk. Isa ito sa pinakaaktibong sistema at may posibilidad na mag-develop na magiging bagyo sa mga susunod na linggo. Ang ikalawang tropical wave ay papalapit ito sa Yap at Palau Island. Inaasahan na magdadala ng mas maraming ulan sa southern Philippines. At ang ikatlo naman ay mahinang tropical wave na nasa paligid ng Luzon na nagdudulot ngayon ng afternoon at thunderstorm sa central at northern Luzon. Ano ang epekto nito sa ating bansa? Sa pagtatapos ng linggo hanggang sa susunod na linggo, tataas na ang pag-ulan sa Visayas, Mindanao at sa silangang bahagi ng ating bansa. Asahan ng malalakas na thunderstorm sa bandang hapon at gabi at biglaang pagbuhos ng ulan ay posibilidad ng localized flooding. Ngunit may kaunting ginhawa sa init dahil sa mas madalas na ang pag-ulan dito sa ating bansa. Mga kababayan, mayroong posibleng pagbuo ng bagyo sa silangan ng Guam na mayroong isang area na sinusubukang bumuo ng isang low pressure area o LPA. Sa ngayon, hindi pa ito organisado at wala pa ring malinaw na sentro. Ngunit ayon sa mga modelo tulad ng Global Forecast System, ECMWF o European Central Mid-Range Weather Forecast at ng Google DeepMind, may posibilidad itong maging isang tropical depression o tropical storm sa mga susunod na linggo. Kung ating susuriin mga kababayan, ang dami ng tropical wave ngayon ay sinyalis ng nagiging mas aktibo na ang Western Pacific. Ang epekto nito sa ating bansa ay mas maraming moisture, mas madalas ang thunderstorm at mas mataas na ang chance ng mga pag-ulan. Ngunit ating tandaan, hindi ito kumpirmadong bagyo at mataas pa ang uncertainty dahil wala pang organized center. Kaya sa mga susunod na 5 hanggang 7 araw ay napakahalaga ito sa ating monitoring. Mga kababayan, ngayong buwan ng Mayo ay nagsisimula na ang pagdami ng mga tropical system. Tumataas ang thunderstorm activity at nagiging mas pabago-bago ang panahon. Ito ang tinatawag nating transition period papunta sa mas aktibong season. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, lagi magdala ng payong bilang pananggalang sa ulan at init. Mag-ingat sa biglaang mga thunderstorm at iwasan ang baha at landslide prone areas. Uminom ng sapat na tubig para sa init at maalinsangang panahon. Patuloy na subaybayan ang updates natin. Mga kababayan, habang umiiral ang easterly sa buong bansa, inaasahan ng malalakas na pag-ulan sa Mindanao at Palawan kasabay ng matinding init sa ibang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, ang easterlies o mainit na hangin mula sa silangan ay patuloy na nakakaapekto dito sa ating bansa. Nagdadala ito ng mainit at mahalumigmig na hangin at nagiging dahilan ng pagbuo ng ulap at thunderstorm. Sa lugar ng Mindanao at Palawan, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat hanggang sa paminsan-minsang malalakas na pag-ulan at thunderstorm. Posibleng epekto nito ay ang flash flood, landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at isolated rain shower o thunderstorm. Kahit isolated lamang ito mga kababayan, posible pa rin ang biglaang pagbaha lalo na kapag malalakas ang thunderstorm. Sa ating temperatura, sa nakalipas na 24 oras, ang pinakamababang temperatura ay naitala 24.9 degrees Celsius at ang pinakamataas naman ay 35.3 degrees Celsius. Ibig sabihin mga kababayan, mas mainit at malinsangan ang panahon at mas mataas ang chance ng heat stress dito sa ating bansa. Para naman sa lagay ng hangin at alon sa Northern Luzon, ang hangin ay light to moderate winds na may direksyon mula silangan hanggang sa timog silangan na mayroong alon mula 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay light to moderate winds na may direksyon mula silangan hanggang hilagang silangan na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa kabuuan, hindi pa delikado ang karagatan, ngunit mag-ingat pa rin lalo na sa mga maliliit na bangka kung malalakas ang alon sa inyong lugar. Para sa ating astronomical information sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 5:33 ng umaga at lulubog naman bandang alas 6:13 ng gabi. Mga kababayan, kung ating susuriin, ang easterlies ay nagdadala ng
dalawang pangunahing epekto dito sa ating bansa. Una dyan, ang init at humidity at ang ikalawa naman ay thunderstorm activity. Kaya napapansin natin, mas mainit sa umaga at tanghali at biglang uulan naman sa bandang hapon o gabi. Ito ang classic na pattern ng tag-init dito sa ating bansa. Kaya naman sa tuwing buwan ng Mayo, karaniwang umiiral ang easterlies at mataas ang humidity at madalas ang thunderstorm na maranasan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At ito rin ang panahon kung saan nagsisimula na ang transition papunta na tayo sa tag-ulan season. At para sa buod ng ating balita, ang easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa at Mindanao at Palawan ay makakaranas ng malalakas na pag-ulan. At sa natitirang bahagi ng bansa, magkakaroon ng isolated thunderstorm. Mainit at malinsangan ang panahon at posible ang flash flood at landslides lalo na sa bulubunduking lugar. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Mateo chapter 8 verse 26. Bakit kayo natatakot? Kayong kakaunti ang pananampalataya. Mga kababayan, sa gitna ng init, ulan at pagbabago ng panahon, pinapaalala sa atin na ang pananampalataya ang nagbibigay ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na nararanasan natin sa buhay. Patuloy tayong lumawak at mas lumalim pa ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus sapagkat ang lahat ng takot ng yan ay mawawala kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. At yan po ating update sa panahon. Muli, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Please like, share ninyo sa inyong pamilya at kaibigan at subscribe na para sa tuloy-tuloy na weather updates. Mag-ingat po tayong lahat at magkita-kita tayo sa susunod na ulat panahon.